Yung pangalawang reason kung bakit nasasayang ang training budgets ng kumpanya ay dahil madalas napapadala yung mga tao sa training na mga napilitan lang. Napilitan lang sila umattend sa training para mag-comply doon sa kanilang boss na nagpapa-attend sa kanila. Nangyayari ito kasi hindi sila nakakausap ng husto tungkol sa kanilang performance goals o yung kanilang competency gaps or skills gaps. So, hindi na ipapaliwanag sa kanila kung bakit sila pina-attend sa training. At kapag ka ganun ang sitwasyon, syempre anong gagawin mo? Di mapipilitan ka na lang talagang umattend with no motivation to apply the learning back in the workplace. So, importante ang role ng mga taong in charge sa learning and development. No? That includes not just the L&D people no, or learning and development people, yung mga managers din to communicate the development goals with each employee, which should lead to an agreement to engage in the learning event and apply the lessons back in the workplace. So, kailangang i-develop natin yung skill sets ng ating key stakeholders, no? HR manager, L&D, yung mga bosses, no? Mga supervisors, to communicate yung mga learning objectives with the employees para hindi naman masayang ang pera ng kumpanya na nagpapadala ng mga empleyado na hindi naman motivated to learn. So, yan yung pangalawa.